At ito na nga mga kababayan, Master Judea, nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? O eto na mga kababayan, tinumbok na ang mga kawatan. Binuking na kung ano ang estilo ng kanilang pagnanakaw sa pera ng gobyerno. Grabe ito, organisado mga kababayan. Sindikato talaga. So ito pala po, ito pala ang dahilan kung bakit sa dinami-dami daw ng nagawang flood control project, baha pa rin sa buong Pilipinas. Nako po, Kaya huwag tayong umasa, mga kababayan, na mawawala ang baha sa ating bansa dahil sa pinaggagawa nitong mga kawatan na ito. Kung hindi sila mapapanagot ng gobyerno, sobrang kawawa ang mga Pilipino. Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos lang nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kababayan nating OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Yan, okay? At syempre, huwag kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para lahat tayo happy-happy. Lahat tayo tiba-tiba sa baha. Ito na, mga kababayan, marahil tayo ay tumatawa-tawa pero matinding krisis ito at malaking problema ng ating bansa. Dahil tugmang-tugma po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na may mga proyektong palpak, may mga proyektong substandard at mayroon ding mga proyektong guni-guni. Okay, sa kabila ng ipinagyayabang, nipunuan ng DPWH na halos 10,000 flood control projects, bakit patuloy pa rin ang pagbaha sa bansa? At ito pala ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Wala pala talaga silang balak, Wala pala talaga silang balak na sugpuin ng baha, mga kababayan, dahil wala silang kikitain pag walang baha. Hindi ko sinasabi in particular na si Bunuan, pero itong mga kawatan. Biruin nyo mga kababayan, kumita na sila sa baha, kumita pa sila sa ipamimigay na ayuda or relief goods na ipamimigay nila doon sa mga nasalanta. Aba, matindi. Umpisahan po natin mga kababayan dito sa video na ito. Ito, video. Ten Pailon, banatan mo. Sa zona po ni Presidente, may sinasabi siyang flood control ay palpak at gumuho at yung iba guni-guni lang. Opo. Alam niyo ho ba ito? Itong guni-guni lang, ano ho ito? Ghost project ho ba itong tinutukoy ni Presidente? Maaari po yung tinatawag niya, siguro po, yung terminology ng ating Presidente. And this is the reason why he wanted us to submit to him actually the list of projects that were included in our budget and the status of implementation of all these projects. Opo. Iyan pong mga yung guni-guni lang ghost project. Paano niya kaya nalaman ito at paano kaya nangyayari 'yon? Para lang maintindihan po ng kababayan po natin. This is one thing that we'll have to validate po kasi there are that's why validate. Sinabi na nga ng Pangulo So ibig sabihin, may source, may pinanggagalingan ang sinasabi ng Pangulo. Bakit uutal-utal ka? Bakit di ka makasagot ng diretso?
we are conducting an audit as well. No? We are conducting an audit as well into all the projects, particularly sa mga flood control projects that we have implemented or on their implementation po ngayon. Kasi ang kwan po naman namin dito is the department has a project monitoring application that every project that is being implemented is recorded from the start up to the completion po. So we're looking at it and we'll verify it. The other thing is yung sinasabi rin nating presidente na palpak yung project, whether they are placed in the right place or kwan ba to, functional o nakakatulong ba sa pagtutugpo ng flood control. Yun po. Karamihan po kasi at as we're saying, baka yung mga new items, we don't have any say in where they are being put into or located. Kasi sinasabi nga natin that this were not part of the original program of the President. Okay. So mga kababayan, kung mapapakinggan nyo, yung mga sinasabi ni Bonoan, safe na safe eh. Playing safe masyado. So kasi dito, maaaring hindi angkop sa lugar ang proyekto, itinayo para pagkakitaan lang. Dahil kung matatandaan nyo, mga kapatid, yung mga nagdaang panahon, mayroong tulay, walang ilog. Mayroong kalsada, ang dead end, walang kalsada. Di ba? So, isa po yan sa mga dapat na tingnan. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo ang estilo ng mga kawatan kung papaano nananakaw ang mga pondo dito sa tinatawag na flood control project. Biruin mo, 1.4 billion a day ang ginagastos dito. Pero, tangina, wala tayong maramdaman. Kahit saan ka pumunta pagka malakas ang ulan, baha. Di ba? Pero ang sabi ni Marcos Jr., mga kababayan, ay bubuksan sa publiko ang mga listahan kung saan itinayo ang mga flood control projects na nagawa ng gobyerno. Alam niyo, medyo critical ito, mga kababayan, kasi marami po ang masasagasaan dito. Marami po ang mapapangalanan at marami po ang mabubulgar dito. Mga congressman, mga mayor, at syempre yung mga kontraktor. Sa madaling salita, nagkakabukingan dito, mga kababayan. Kung totoo na ilalathala sa madla ang listahan nitong mga flood control projects na ito na natapos na dahil pati ordinaryong Pilipino, sigurado ako na pupuntahan ang mga proyekto na ito. Pero ang tanong, may maglalakas ba ng loob na magsiwalat kung sino talaga ang tunay na kawatan? Dahil, mga kababayan, baka matakot sila or takutin po sila ng mga politiko. Yun po ang tanong po natin dito. Meron po bang maglalakas ng loob? Oo. Meron bang magbubulgar? So, yun ang tanong natin dito, mga kababayan. Ang tanong po natin ay kung mailalathala ba. Mailalathala ba ito o kakalimutan lang nila? So ito, ipakita ko muna sa inyo, mga kababayan, yung sinasabing listahan para nang sa ganon, meron tayong paghugutan ng ating opinyon at ng ating mga sasabihin kasi mahirap naman, salita tayo dito na wala naman tayong pinaghuhugutan. So, Ted Pailon, take it away. Banatan mo again. Ang aking po tinutukoy dito nga na posibleng challenge, Sec, ay yung pong challenge to speak the truth. Yeah. Yung impluensya po perhaps ng ilang pong, baka alam po legislators sa usapin po nitong, sabi po kasi dito ni Pangulong Marcos, mabigat po, ang sinasabi niya, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang kasabwat na kontratista sa buong bansa. Yun ho, sa ganun pong usapin po. Kasi ang pinanghugutan po dito ni Presidente, di ho ba sabi niya rito, wag na ho tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative. Si Bunuan, di niya alam. Walang hiya.
kontrata, SOP for the boys, etc. etc. So doon po sa ganun pong usapin na sinasabi ni Presidente, we will publicize this, we will expose itong mga sangkot dito. Doon po sa usapin na ganun, ano ang challenge nyo po kaya doon? Kung meron man po, Sec. Well, ang kwan po namin dito is all the records that we have in the department will be open to the scrutiny of the public. Okay. And of course, they should all be submitted to the President as he has instructed us to do so po. So from there, I think we'll try to find out kung ano ba yung where are the anomalies that taken. Ang kwan po lang namin dito sa department is that kung na-implement pa ito sa tamang paraan, technically, ano ba yung nailagay na mga bakal and yung mga ganun po. So, these are the things that we have to submit to the President. Ayan, ha? Ito nga na posibleng challenge. Okay. So, mga kapatid, medyo nagkaka-utal-utal no? Si Bonoan. May alam ka rin ba dito, ha? Sa nakawan sa gobyerno? Kasabot ka ba dito? Oo. Pero hindi natin sinasabi, malalaman natin yan, mga kababayan, sa pagpapatuloy o sa pagsisimula ng investigasyon po regarding dito. Medyo malaking trabaho, ha? Medyo malaki-laking trabaho ang gagawin dito ni Senator Marcoleta. Dahil ang daming kawatan sa gobyerno. Oo. Pero huwag po kayong mag-alala, mga kababayan, dahil itong usapin na ito, usapin na ito ay makakarating po ito sa Senado. Tulad ng sinabi ko, marami-rami po, marami-rami na po na problema ang ang pag-uusapan at tatalakayin ni Congressman or now Senator Marcoleta. So, panoorin po natin ito, mga kababayan. Sana ba yun? 2025. Ay, nawala. Ito. Panoorin po natin, ha? Chill. Yan. Kasi ngayon po, siguro alam nyo na, na meron naman po nagsasabi na sa pagharap ninyo sa Senado, busisiin itong budget po ng flood control, particularly po in Bicol. Sir, last year, ang perang inilaan po ng sa budget under DPWH ay 29.5 billion pesos, no? Para po ito sa mismong Bicol region, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, etc. Ngayon po kasi ang tanong ng iba 29.5 billion last year. Billion. Saan kaya napunta daw yung pera? Well, actually last year Ted, I'll just have to check actually 29.5 billion. There are actually ilang provinces sa Bicol. Albay, Catanduanes, Masbate, Camarines Sur, Camarines Norte. 5 yata na provinces yan, no? So, I think and the other thing is actually yung 2023 infrastructure program, we have 2 years to implement. I'm sure that we are now in sa ngayon, 2024 na, we should be able to we are in the finishing stages siguro to complete yung mga 2023 flood control projects sa ngayon, no? Kasi we have 2 years actually to implement. Now, 2024, we're just in the middle of implementing some of the flood control projects pa ngayon. So we have until 2025 to complete it. Okay. So 2025 na po ngayon, mga kababayan, Pero hindi pa rin maramdaman yung flood control projects na yan. Sa mga kababayan natin dyan sa Bicol, hindi na ba kayo binabaha? Kasi 29 billion ang inilaan na proyekto para sa flood control. Ibig sabihin, dapat sa pera na yon na galing sa gobyerno, na ipinagawa ng mga flood control projects, dapat hindi na kayo binabaha dyan. Kasi napakalaking pera na po nun, mga kababayan. So ngayon, ang tanong, ilalabas ba talaga ang listahan? Duda ko dito, mga kababayan. Duda ko kung ilalabas ba talaga yung listahan na ito. Kasi ngayon pa nga lang, parang ayaw magbigay ng listahan dito si Bunuan. So abangan po natin at
singilin po natin si Marcos Jr. kapag after isang buwan. So after 1 month, ay wala pang nilalabas na listahan. Kasi nakikita ko ang ating mga kababayan excited na. May mga nagsasabi din na sila mismo ay pupunta doon sa mga location ng flood control projects na yan at may mga concerned engineers, patay tayo diyan. May mga concerned engineers na gusto rin pumunta at tingnan kung ba ang pagkakagawa ng mga proyekto na yan. Lagot na. Wala nang kawala, mga kababayan, yung mga kawatan dito. Kasi sigurado, mahuhuli sila. Madali lang po i-check kung sino ang may hawak na project na yan. Sisimulan lang sa kontraktor, sa mga politiko na gumawa, kung saan galing yung budget, sino yung pumirma. Matitrace po yan, mga kababayan. At ito na nga, mga kapatid. Ito po, yung sinasabi kong estilo ng mga kawatan kung paano nila nakawin ang pera sa pamamagitan ng proyektong flood control project. Ito, tandaan po natin mga kababayan, kapag walang napanagot, walang matatakot dito. Walang matatakot na kurakot. So ito, panoorin po natin kung paano po nila paglaruan ang flood control projects at ang pera ng gobyerno. So ito, take it away. Nasaan si Wait lang Ito, panoorin po natin. Ito. Wait lang. Take it away. Mr. Magalong. Pinahaharap ng ilang kongresista si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa House investigation. Kasunod ito ng kanyang mga aligasyon hinggil sa umano'y kickback ng mga mambabatas sa flood control projects ng pamahalaan. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Gio Robles. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ito ang banat ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA sa mga tiwaling opisyal na ginagatasan umano ang flood control projects ng pamahalaan. Sa panayam sa programang StoryCorps ng One News, idinetalye ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na 35 hanggang 40% umano ang kickback ng mga mambabatas sa mga proyekto ng gobyerno. Nagsisimula raw ito sa sabwatan ng kongresista at mambabatas po ibig sabihin, kongresista, 35 to 40% ang kickback na nawawala. Sa kongresista pa lang yan. Papaano yung kickback ng kontraktor? Papaano yung kickback ni Mayor? At papaano naman yung kickback ng engineering office? At syempre may kickback pa dyan. Yung kapitan, barangay captain. Nako po. So ano na lang ang matitira sa pondo ng proyekto kung sa congressman pa lang 40% na. Anong mapupunta sa tunay na proyekto? 30% na lang? Aba, dapat talaga mahiya naman kayo. Ng district o regional engineer ng DPWH na pumipili sa proyekto. Ang paborito nila. Especially yung mga nakalubog flood control project. Yung mga, dahil yung mga sheet piles, yung mga nilalagay sa ilalim, basta o yung mga tatanggalin na mga silk, talagang nakalubog lahat yan. So, yan, pwede nilang paglaruan. Naku po, oo. Kapag nakalubog nga naman mga kababayan, halimbawa, sabihin na lang natin, itong mga kalsada, ang iba dyan mga kababayan, walang bakal. Makapal na simento pero walang bakal. Alam naman natin yan, dinadaanan natin yung mga ginagawa mga kalsada na ganyan Nagbubuhos ng simento, ng ready mix na simento, yung binubuhusan walang bakal. Isa yan sa mga diskarte, mga kababayan. Yung tinitipid ang materyales. Total, nakalubog naman yan Nakalubog naman yan, hindi naman yan makikita. Isa po yun. Tuloy mo.
Paborito rin daw yung mga road opening at solar lights project. Sabi niya pa, kung susumahin, nasa 30% na lang ng kabuuang pondo ang napupunta sa mismong proyekto. Naku po, oo, tama nga tayo. 30% na lang ang napupunta sa mismong proyekto. And no wonder, yung ibang proyekto, nakatiwangwang, hindi natatapos kasi yung pondo, pinaghati-hati na ng mga munyo. Paktay tayo. Nakaltas ng mga kickback at mga buwis. Oh. It's structural. It's an highly organized crime. Tingin niya pa kung bakit pinalakpakan ng mga mambabatas ang pahayag ng Pangulo tungkol dito. Bakit? Kaya alam nilang mahirapan silang matukoy eh. Kasi wala silang pinirmahan. Wala naman silang pinirmahan. Sila yung pinakamalaking porsyento dyan. Pero wala silang pinipirmahan. Dahil yan ang arrangement eh. Sindikato eh. Oo. Mahuhuli yan, mga kababayan. Oo. Madali lang po yan. Oo. Contractor, tanungin mo, kaninong project ba ito? Sino ba nagpondo? Sino ba kongresista dito? Ay, tapos ang usapan. Kasi nga, sabi mismo na yung Magalong, dumadaan yan sa mga kongresista. Kung sinong kongresista sa lugar na yan, di tapos ang laban. Diba? Organized crime nga eh. Madadali lang daw ang mga ito kung may kontraktor mismo na lalantad para tumistigo. Hirit naman ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi patas na akusahan ni Magalong ang lahat ng kongresista. Kaya maganda raw kung tumistigo na lang mismo ang alkalde sa isang pagdinig sa Kamara. Tama rin naman yun, tumistigo ka. Kaya lang ang problema dito, mga kababayan, mapag-iinitan sigurado itong si Magalong. Mapag-iinitan nito, mga kababayan, kasi siya po ang nagsisiwalat at alam naman natin kung sino po talaga ang mga kawatan dito. Siya na mismo nagsasabi, mga kongresista. No? So yung proyekto, nawawalan ng pondo dahil sa kickback, sa mga porsyento, tapos may tax pa na babayaran sa gobyerno, di wala na. Wala nang matitira. Kaya no wonder, tibag-tibag ang mga kalsada, butas-butas ang mga kalsada, yung flood control project mo ay hindi gumagana. Bakit? Baka substandard, baka sira-sira. Ang masama pa dito, baka guni-guni pa. So yan po ang istorya niyan, mga kababayan. So tandaan po natin kapag walang napapanagot, walang matatakot, tuloy ang kurakot. So let's demand for full transparency at lalo-lalo na sa mga proyekto ng gobyerno, hindi lang sa DPWH, kundi sa iba't iba pang sangay ng gobyerno na gumagamit ng pondo ng bayan. So, may pakialam tayo dito, mga kababayan, dahil lahat tayo ay apektado, Pilipino tayo. Tayo ang unang apektado po dito. Kaya dapat magsalita tayo, mag-usisa tayo dahil ang pera ng gobyerno ay pera mo. Galing yan sa buwis mo, sa lahat ng mga binibili mo, sa mga kinakaltas sa iyo sa trabaho, galing sa iyo ang pera na yan na ginagamit ng gobyerno. Kaya mga kababayan, mag-demand tayo ng full accountability, full transparency, dahil dito po nakasalalay ang kinabukasan na magiging apo ninyo, magiging anak ninyo. Kung patuloy tayong papayag na ganito ang mga porsyento, huwag tayong aasa na magiging maganda ang buhay ng mga susunod na henerasyon dahil wala pong mangyayari. Dahil ang mga kalsada na tinatayo nila na yan, hindi yan tatagal. Yung mga flood control, wala yan, lalo na kung guni-guni. So now, mga kababayan, nalaman natin kung papaano 40% at kung papaano nila dinadaya yung mga materyales at kung papaano nila itinatago ang kapalpakan ng mga proyekto para mabusog ang mga bulsa ng mga politikong ito. Okay? So mga kababayan, i-comment nyo po ang inyong mga opinion regarding dito sa pinag-usapan natin at pag-usapan natin yan sa mga susunod na panahon. And once again, this is Master Judea saying thank you. God bless you all and to God be the glory. Magandang araw po.